nga mga kababayan, pag-usapan po natin. Ito, nagugat ang lahat ng yung video na ito ay talagang ganap na ganap po. Talagang ang lawak po ng nararating ngayon sa social media. Sapagkat mga kababayan, dito lumabas po ang tunay na katotohanan na kung saan po itong si Sara Duterte ay taliwas ang kanyang sinasabi. Lumabas po ang balita na sabi ni Sara Duterte, the presidency is already hers in 2022. Yan po ang talagang kumbaga umaalingaw-ngaw sa mga balita. Kaya po biglang mo naglabasan, sinungaling ka Sara Duterte. Dahil ang sarili mong video, ang sasalampak sa pagbumuka mo na lahat ng mga sinasabi mo ay walang katotohanan. Pakinggan muna natin mga kababayan kung paano po managinip itong si Sara Duterte sa kanyang mga sinasabi. Ito po. Ngayon ko lang dito kayo ng comment ng regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Kong dun po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. Alright. So, maliwanag doon sa kanyang sinabi, mga ka-GPnatics, that the presidency was already hers, di ba? Salamat po sa nag-correct sa akin. Was already hers daw noong 2022. In all surveys daw, siya daw ang nangunguna, mga ka-GPnatics. Di ba? Yan po ang sinasabi niya. Ibig sabihin, binigay lang daw niya yung pagkakataon, pinakawalan niya, binigay niya dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero parang gusto niyang sabihin, wala naman yan si Marcos eh. Wala yan. He is nothing without me. Parang ganon. Kung hindi lang dahil sa akin, kung kinalaban ko siya, ay hindi yan mananalo. Wow! Parang ganon. Oy, GP, di naman niya sinabi, hindi natin kailangan marinig. 'Di ba? Sa kanyang pagiging boastful, sa kanyang pagyayabang, parang ganun po ang gusto niyang puntuhin. Nasa kanya na daw yung pagiging presidency or president kung hindi niya po ito tawag dito mga kababayan, i-share muna sa iba or binigyan ng pagkakataon yung iba. Kung gugustuhin daw niya na kunin ito, ay makukuha raw niya. Palagay niyo mananalo ba si Sara Duterte without PBBM, mga kababayan? Sabi ko nga doon sa isang kaibigan ko noon, sabi ko sa kanya, actually kasama namin sa Goldfish. Marami kaming nasa Goldfish na magkakaiba ng punto. Sila nandun sa side ni Duterte. Sabi ko sa kanya, sabi niya pala sa akin, wala naman utang na loob yan si Marcos. Walang utang na loob sa mga Duterte. Sabi ko ganon. Ibig bang sabihin, unang tanong ko sa kanya, pag may utang na loob, kailangan ba susundin mo sila? Yun muna ang tanong ko sa kanya. Kailangan ba pag tumanaw ka ng utang na loob, kahit mali yung sinasabi, kailangan mong gayahin, kailangan mong lumuhod, kailangan mong sumunod sa pinag-uutos nila para lang mapagtakpan yung mali nila? Yun ang tanong ko sa kanya. Ang sagot niya, mga kababayan, wale. Hindi na nakasagot. Sumunod na sinabi niya, ganun na naman sa isang post, walang utang na loob itong si PBBM, mga kababayan. Sabi niya ganun, di naman mananalo yan eh. Kung hindi dahil sa mga Duterte, sabi ko, let's go back to the history. Yun ang sabi ko sa kanya. Tanong niya sa akin, bakit tayo babalik sa history? At anong history yung sinasabi mo?
Sabi ko sa kanya, ang mga Duterte ba kilala nung panahon o nung mga unang panahon? Kilala ba? Di ba ang loyalista, ang mga Marcos, talagang Dilaw at Marcos lang ang naglalaban? Ang Duterte, kailan lang silang sumulpot? Sumulpot lang ang mga Duterte nung panahon na ipinakilala ni Amy Marcos etong si Duterte, di ba? Yun lang yung pagkakataon na nakilala natin ang mga Duterte. Without Amy Marcos, di ba? Hindi po makikilala ang Duterte. Yun ang katotohanan. Tapos sasabihin, wala daw utang na loob ang mga Marcos sa mga Duterte. Sino ang tunay na may utang na loob? Kasi ang loyalista, mga kababayan, hindi naman iboboto si Duterte kung hindi ito ikinampanya ni Amy Marcos. Di ba? Yun ang katotohanan. Ayaw nilang tanggapin. Kaya minahal natin si Digong. Yun pala, mga kababayan, binudol lang tayo nung lokong ito. Oh, ngayon, sabi ng kaibigan ko, mga kababayan, basta, wala talagang utang na loob. Bakit paulit-ulit ka? Pinaliwanag ko na. Tapos ang sagot niya sa akin, hindi, di ba sabi ni Sara Duterte, si Amy at si Bongbong ang lumapit? Mga kababayan, oo, sinabi ni Sara yon. Pero, mga kababayan, sinabi din ni Sara Duterte na kaya siya tumakbo bilang Vice President para hindi siya habulin ng mga tao na naghahabol sa kanya. Sino? Partikular, si Lenny. Pangalawa, mga kababayan, kaya kailangan niyang tumandem para yung mananalo na presidente poprotektahan siya. Hindi siya habulin. Dahil pag hindi siya tumakbo at wala siyang kinampihan, therefore, ang mangyayari, hahabulin pa rin siya kahit maging mayor lamang siya ng Davao. Yun ang katotohanan. Sinabi ni Sara yan sa bibig niya mismo nang galing. Tapos ngayon, sinasabi niya po na the presidency was already mine. Yun ba ang katotohanan, mga kababayan? Ito po, yung sinasabi niya na that the presidency was already mine, pero lumabas po ang mga samot-saring video na nagpapatunay na itong panguuto ni Sara Duterte. Kasi kung sinasabi mo that the presidency was already yours, pero bakit hindi ka tumakbo? Kasi tingnan nyo ha, mga kababayan, bago ko po ipakita at iparinig yung video, sabi niya naghahabol po siya, ay hinahabol siya nung mga tao na gustong habulin siya, panagutin siya dun sa kung ano man yun, sinasabi niya kung bakit siya pananagutin. Kung magiging president po siya, isipin ninyo ha, kung magiging president siya, sino pa ang makakapaghabla? Sino pa ang makakahabol sa kanya? Diba, yung pinakamagandang rason or pinakamagandang leeway or pinakamagandang kaligtasan para sa'yo, kapag halimbawa, ikaw po ay may naghahabol sa yung tao, ikaw yung maging presidente, tama? Mga kababayan, bakit mo nasabi, GP, na yun ang pinakaligtas? Yes, yun ang pinakaligtas. Bakit? Kahit sino pang maghabol sa'yo na Poncio Pilato, halimbawa may nagawa kang hindi maganda dyan sa Davao, kaya nga siguro nagtatago ka, kaya nga siguro may naghahabol sa'yo kasi meron kang alam na kasalanan. For sure ako, alam mo yan, yun yung confidential funds dyan sa Davao at tungkol sa AGK. Para ikaw ay makaligtas at walang sino man makahabol sa'yo, presidency is the key. Bakit presidency is the key? Siyempre naman, mga ka-GP Natics, pag presidente ka, may immunity ka. Therefore, 6 na taon, ikaw po ay hindi pwedeng galawin ng kahit sino. Pero bakit pinili mo ngayon si BBM na maging pangulo? At ito na nga, mga kababayan, dito, soplak na soplak si Sara sa kanyang kasinungalingan. 'Di ba? Parang tama po yung sinabi nyo kanina, napakahambog. Etong si Sara, self-proclaim na presidente, wala naman siyang tawag dito, guts na tumakbo bilang presidente. Kasi alam niya na wala siyang pag-asa kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin, mga kababayan, mga ka-GP Natics, itong video na ito